Halo, 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 Luzon, Visayas at Mindanao! Mega shout out sa inyong lahat, mga idol! Lalong-lalo na yung mga Pilipinong gustong-gustong magkaroon ng base militar ang Amerika sa ating bansa. Ano? Okay lang ba kayo? Tingnan nyo nangyari. Dahan-dahan na tayong nagugutom. Diba? Ang sabi nga ni Mr. Trumpo, peacemaker daw siya. Pero kabaliktaran nun, troublemaker. Hindi naman nangingialam sa kanya yung Iran, bakit niya binumba? Oh, wala tayong supply ng langis ngayon. Dahil yung Strait of Hormuz, hinarangan ng mga Iranian. Nasaan na yung pinagmamalaki yung Amerika? Hindi niya kayang kalabanin ang Iran one-on-one. Humingi siya ng tulong sa Italy at sa UK at sa dito sa bansang Espanya. Pero yung bansang Spain, hindi siya tinulungan. Ayaw ipagamit yung base militar ng Amerika dito sa Spain. Siyempre, nag-iisip din yung Spain na madamay sila kung sakali. Malapit lang eh. So, mas mautak yung Spain. Ang ginawa ni Mr. Trumpo, sinangksyon niya lahat ng mga produkto na ipapadala dito sa Spain. Oh, so nagmahal din. Ang presyo ng krudo ngayon dito is 1.79 euro. So, kung sa piso, mga nasa 105 per liter. O, di ba? Medyo mahal na rin, mga lods, no? So, gano'n na nga. Siya yung may kagagawa ng lahat. Tayo nga na hindi actually binanatan na mong problema na ngayon. Paano pa kaya? Pag tuloy-tuloy yung pag-alyansa natin dyan sa kanila, tapos nagkaroon ng alitan laban sa China, kawawa tayong mga Pilipino. Sinasabi ko sa inyo. Yung mga Tagalog na mga malalakas ang loob, sabi nila, madaldal sa social media, hindi nila alam, nagtapang-tapangan sila. Pag nagkaroon ng totoong labanan, sila yung unang maaabo. Kasi nandyan yung base militar, nandyan yung sentro ng kalakalan sa Maynila. Yung mga Luzon, Visayas at Mindanao, medyo okay pa yan. Pero yung talagang sa sentro ng Maynila, kayo ang kawawa. Kung sino yung maging kawawa kung magkataon na merong ganon, sila pa yung ang lakas ng loob. Di ba? Kaya ayaw ni Duterte sa US kasi mahilig silang mag-provoke. Mahilig silang magganito ganyan. Ang kawawa yung mga yung mga tao na nandun sa lugar na yon. Tingnan nyo, sa napakadaming nadadamay na mga inosente sa Iran. Tsaka binomba nila yung mga hospital, mga ano pa ba yun? Kawawa nga yung mga Pilipino pag nagkataon na sa atin mangyari yan. So, mag-isip-isip tayo dahil kapakanan natin yung nakasalalay. Yung mga yan, wala yan eh. Wala yan, walang maitulong yan. Kung may dumating man na tulong sa atin dahil sa napakaliit natin na bansa, wala na. Bago dumating yung tulong, wala na tayo. Marami ng buhay ang malalagas. Kaya mag-isip-isip kayo. Ngayon pa lang, krudo pa nga lang yung grabe na, dami ng Pilipinong naghihirap. Paano pa kaya pag lumala pa ang tensyon na to? Anong kakainin natin? Anong kakainin ng mga taga Maynila? Pagpag. Yung mga taga-probinsya, okay lang.
Kasi pwede magtanim ng mga kamote o ano pa dyan. Yung walang mataniman, yung puro simento, gaya ng Maynila, anong kakainin nyo? Oh, kayo ang kawawa. Kaya mag-isip-isip. Saludo ako sa mga nag-iisip talaga.